Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. At ngayong umaga pong ito, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa Langit, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa araw na ito na kami po ay makakapakinig na naman ng iyong salita at salamat po na ito po ay nagbabago ng aming buhay. Pagpalain niyo po kami ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So magandang araw pong muli sa ating lahat. At dito po ako magsisimula sa tanong na ito. Pagod ka na ba? O are you tired? No? Marami tayong ginagawa sa buhay natin. No? Iba-iba po tayong kwento ng ating buhay. Iba-ibang sitwasyon, iba-ibang pangyayari sa ating personal na pamumuhay. So dumarating sa punto ng ating buhay na minsan naitanong natin na tayo ba ay pagod na ba tayo? No, sa paghahanap ng mga solusyon ng ating problema o sa paghahanap ng mga solusyon sa ating pinagdadaanan. So ngayong araw pong ito, wag po tayo mag-alala dahil meron pong solusyon na ibinibigay ang Diyos para sa atin. Yung kwento po ng buhay natin, marami po tayong mga pagsubok, pinagdadaanan, marahil ginagawa natin ang lahat. Lahat ng bagay, ginagawa natin. Kahit na ito ay ikapapahamak natin, ito ay ikadudumi natin, ito ay ikawawala natin, no? Ginagawa natin ang lahat ng ito upang matagpuan lamang ang solusyon ng ating mga sitwasyon. Pero alam niyo po ba ang good news, no? Mayroon pong isang pangyayari sa Biblia sa aklat ng Luke chapter 8 verse 40 hanggang 48. Ang story po ito ay patungkol po ito sa isang babae na merong malubhang sakit. So, ang babaeng ito ay 12 years nang may sakit. So, lahat po ng kanyang paraan, lahat ng kanyang ginawa niya na ang lahat para po siya ay gumaling. Nagpunta siya sa mga doktor, sa mga specialist, lahat ginawa niya. Pero hindi siya gumaling. Bagkus, lumala pa ang kanyang sitwasyon. So marahil dumating sa punto ng babaeng ito na siya ay pagod na dahil wala siyang masumpungan na kagalingan na kanyang hinahanap. Alam niyo po, ganun din sa storya ng buhay natin. Marami tayong gustong gawin, no? Marami tayong paraan na gustong gawin pero wala tayong masumpungan na solusyon sa ating buhay. Pero alam niyo po, ang babaeng ito, ng storya sa Bible na ito, meron po siyang 3 bagay na ginawa. Nung nabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa kanilang bayan, ano ang una niyang ginawa? Number 1, siya po ay naniwala. Naniwala siya na itong Jesus na ito na dumating sa kanilang bayan ay kaya siyang pagalingin. Number 1 po na ginawa niya, nagkaroon siya ng paniniwala. Naniniwala siya na siya ay kayang pagalingin ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po sa ating buhay, dumating na po ang salita ng Diyos. Napakinggan na natin, no? Narinig na natin ang salita ng Panginoong Hesus. At dapat po ito ay ating paniwalaan. Kung gusto natin ng solusyon sa ating mga problema, sa ating sitwasyon, dumating ang salita ng Diyos. Kagaya ng kwento na ito na dumating si Jesus, ang salita ng Diyos ay dumating sa atin, paniwalaan natin ito, kapatid. Paniwalaan natin. Pangalawang bagay na ginawa ng babaeng ito, siya ay nakipagsiksikan. Siya ay nakipagbunong braso para lang siya ay makalapit sa ating Panginoong Hesus. Minsan, dapat din natin gawin yan na tayo ay magpursige. Tayo ay
lumapit sa Panginoon Jesus kahit maraming humahadlang. Alam niyo po, ang story ng babaeng ito, napakaraming mga tao ang humahadlang sa kanya upang hindi siya makalapit sa ating Panginoon. Pero anong ginawa niya? Pangalawa na ginawa niya, siya ay nakapagsiksikan. May goal siya na kailangan makalapit siya sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang kanyang ginawa. Tayo sa buhay natin personally, gawin po natin ang lahat ng bagay para tayo ay makalapit sa Panginoon. Kahit maraming humahadlang, maraming gustong pumigil sa atin, magpursigi tayo na tayo ay makalapit sa ating Panginoong Hesus. Pangatlong bagay na ginawa ng babaeng ito sa storya sa Bible, ay nagkaroon siya ng pananampalataya. Alam niyo po, kapag nag-arise yung pananampalataya na meron tayo, anong sabi niya? Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Yun yung paniwala niya, yun yung pananampalataya niya. At anong nangyari? Siya ay nakahawak sa laylayan ni Jesus. At doon, nagkaroon ng release ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Tanong pa nga ni Jesus, sino ang humipo sa akin? Bakit tinanong ni Jesus yun? Kasi merong kapangyarihang lumabas sa ating Panginoong Hesus dahil doon sa pananampalataya ng babae. Mga kapatid, kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, nagpursigi sa Diyos at nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang mga problema ay magkakaroon ng mga solusyon. Ang mga problema at sitwasyon na meron tayo ay mabilis na lamang matugunan dahil tayo ay merong pagpupursigi na lumapit sa ating Panginoong Hesus. Kapatid, tinatanong ng ating Panginoon, pagod ka na ba sa sitwasyon na meron ka ngayon? Gusto mo na bang sumuko? Gusto mo na bang bumitiw? May pag-asa pa, mga kapatid. Tayo ay lumapit sa Panginoong Hesus upang ang ating hinahanap ay masumpungan natin, matagpuan natin sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Nawa po ngayong umagang ito'y matuto tayo. Magpursigi tayong lumapit sa Kanya. Nais ko po kayong ipanalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, ang aking mga kapatid, Panginoon, sa pananampalataya, maging ang lahat ng nakikinig, O Diyos, sa programang ito, nawa po, Panginoon, kami ay makalapit sa iyo, Diyos. Dala-dala namin ang aming mga request sa iyo. Dala-dala namin, Panginoon, ang sitwasyon na meron kami at ito po'y inilalapit namin sa iyo, Panginoong Hesus. Naniniwala kami na ikaw ang magbibigay sa amin ng solusyon at kagalingan sa aming mga pinagdadaanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.